Alam mo ba kung anong itsura ng langit at ano ang pakiramdam ng nasa langit? Sa video na ito, usapang langit muna tayo. Dito ibabahagi ko sa inyo ng pinakadetalyado ang itsura ng pinakalangit. Kaya naman simulan na natin. Ang lahat ng sakit, lungkot at kamatayan na nararanasan natin ngayon sa lupa ay mawawala na po yan sa langit. Ito ay isang mundo kung saan wala ng pag-iyak, wala ng takot at wala ng dilim. Isang lugar kung saan ang Diyos na mismo ang makakasama natin, harap-harapan at maninirahan kasama natin. Parang imposible pakinggan, pero hindi ito kwentong gawa-gawa. Totoong pangako ito na galing mismo sa Biblia. Sa katunayan, marami sa atin ang napapaisip, ganito na lang ba talaga ang ending ng mundo? Sa dami ng disaster, gulo at sakit, parang pakiramdam natin ito na ang huling bersyon ng buhay na ipinlano ng Diyos. Pero hindi, may mas magandang darating. May pangako ang Diyos na madalas hindi masyadong nauunawaan ng mga Kristiyano. Hindi ito tungkol lang sa pagpunta sa langit, kundi tungkol sa paglikha niya ng bagong langit at bagong lupa. Isang pisikal at tunay na mundo kung saan lahat ng nasira ay ibabalik niya sa dati at gagawin pa niyang mas maganda. Sa Revelation chapter 21 verses 1 to 5, ibinahagi ni Apostle John ang isang pangitaing nagbibigay ng pag-asa. Nakita niya ang bagong langit at bagong lupa dahil ang unang langit at unang lupa ay lumipas na. Nakita niya ang New Jerusalem na bumababa mula sa langit, inihanda at inayos ito ng napakaganda. At narinig niya ang isang malakas na tinig na nagsasabing makakasama na ng Diyos ang mga tao. Tatanggalin niya ang bawat luha at wala ng kamatayan, wala ng pagdadalamhati, wala ng iyakan at wala ng sakit dahil ang lumang mundo ay tuluyang lilipas. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, I am making everything new. Isipin mo kung gaano kahalaga niyan. Hindi ito metapora o simbolo. Hindi ito usok o ulap. Ito ay pangakong pisikal at totoo. Isang bagong mundo na malinis, payapa at walang kasalanan. Wala ng sakit, wala ng takot at wala ng kamatayan. Kapag sinabi ng Diyos na gagawin niya itong bago, siguradong ito ay mangyayari. Bukod pa dyan ay heto pa. Isipin mo ang mundo kung saan ang mga bundok ay hindi na naaabot ng polusyon. Ang langit ay laging maliwanag at payapa at ang mga dagat ay hindi na nananalasa. Hindi ito yung parang espiritu lang tayong lumulutang. Totoong lugar ito. Isang mundong pisikal kung saan tayo ay lalakad, hihinga at mamumuhay ng may ganap na kapayapaan. Parang mundo natin ngayon, pero ginawang perpekto ng kamay ng Diyos. Sa Isaiah chapter 65 verses 17 to 19, matagal nang ipinangako ng Diyos ang bagay na ito. Sinabi niya na gagawa siya ng bagong langit at bagong lupa. At ang mga dating sakit, problema at alaala ng pagdurusa ay hindi na natin maaalala. Imbes na lungkot, walang hanggang kagalakan ang papalit dahil gagawin niyang masaya at payapa ang Jerusalem at ang mga taong naroon. Hindi na maririnig ang iyakan o pag-ungol ng sakit. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nun. Wala nang takot sa bukas, wala nang pagbangon na may masamang balita, wala nang pagdadalamhati dahil may nawalang mahal sa buhay. Lahat ng kirot, lahat ng pasakit mawawala, papalitan ng tuwa na hindi na matatapos. At ang pinakamaganda sa lahat, ang Diyos mismo ang maninirahan kasama natin. Hindi lang siya dadalaw, hindi lang magsasalita sa pamamagitan ng mga propeta. Talagang titira siya kasama ng kanyang mga anak. Yan ang dahilan kung bakit nilikha ang tao, para lumakad kasama ang Diyos sa isang mundong perpekto. At darating ang araw na mangyayari muli iyon. Sa 2 Peter chapter 3 verse 13, pinaalalahanan tayo na may bagong langit at bagong lupa tayong hinihintay. Isang mundong puno ng katuwiran, kung saan tama, malinis at payapa ang lahat. Hindi ito ang ending ng kwento. Ito ang simula ng walang hanggan. Hindi iiwan ng Diyos ang mundong ito. Hindi niya ito pababayaan. Aayusin niya. Babaguhin niya tayong lahat. At ikaw, kasama ka sa planong yon. Ang bagong langit at bagong lupa ay mas totoo pa kaysa sa mundong nakikita natin ngayon. Inihahanda ng Diyos ang isang lugar na hindi ka mahihirapan, hindi ka matatakot at hindi ka mawawalan ng pag-asa. Lugar na ikaw mismo ay may pwesto. Isang tahanang hindi na mawawala ang saya. At napakaganda ng sinabi ng Biblia tungkol sa mangyayari. Maninirahan ng Diyos kasama ng kanyang mga tao. Na-imagine mo na ba kung ano ang pakiramdam na lumakad na katabi ang Diyos? Yung marinig mo ang boses niya ng direkta? Yung maramdaman mo ang presensya niya nang hindi dumadaan sa simbahan, sa kanta o sa preacher, kundi harap-harapan? Hindi iyon pantasya. Yun ang orihinal na plano ng Diyos. Noong simula, gumawa ang Diyos ng mundong perpekto.
at doon siya lumakad kasama ng tao. Sa Genesis chapter 3 verse 8, narinig ng lalaki at babae ang Diyos na naglalakad sa hardin sa malamig na hangin ng hapon. Nandoon siya, malapit siya. Ang gusto niya ay relasyon, kaibigan, koneksyon, pagmamahal. Pero dahil sa kasalanan, nagtago ang tao. At mula noon, nagbago ang lahat. Paulit-ulit na sinubukan ng Diyos na lumapit sa tao. Sa ilang ginabayan niya sila sa pamamagitan ng haliging apoy at ulap. Binigay niya ang kautusan, ang tabernacle, ang templo, mga lugar kung saan pwedeng maranasan ang presensya niya. Pero laging may hadlang, ang kasalanan natin. Sabi nga sa Isaiah chapter 59 verses 1 to 2, hindi mahina ang Diyos para hindi makapagligtas. Hindi siya bingi, pero ang kasalanan natin ang humaharang, na para bang nagtatago ang mukha niya dahil sa mga maling gawa natin. At kahit paulit-ulit tayong lumayo, hindi sumuko ang Diyos. Nagpadala siya ng mga propeta, tinanggihan natin. Nagpadala siya ng kanyang anak, ipinako natin. Pero hindi doon natapos ang pagmamahal niya. Sa pamamagitan ni Jesus, nabasag ang pader ng kasalanan. Siya ang tulay papunta sa Ama. At dahil doon may ipinangakong napakaganda ang Diyos. Mas maganda kaysa kaya nating ilarawan. Sa Revelation chapter 21 verses 2 to 4, nakita ni Apostle John ang banal na lungsod, ang New Jerusalem, bumababa mula sa langit, parang isang nobyang nakabihis na maganda para sa kanyang asawa. At isang malakas na tinig ang nagsabi na maninirahan na ang Diyos kasama ng mga tao. Hindi siya magiging malayo, hindi siya magiging tahimik, tutuluyan niya tayong makakasama magpakailanman. At ang sabi sa pangitain, magiging tao siya at tayo naman ang magiging kanya. Hindi siya magiging malayo o parang nasa langit lang. Siya mismo ang makakasama natin at tatanggalin niya ang bawat luha sa ating mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang pagdadalamhati, wala nang iyakan o kirot dahil ang lumang mundo na puno ng sakit at kasalanan ay tuluyang mawawala. Isipin mo ng mabuti yun. Hindi lang tayo tatawag sa Diyos mula sa malayo. Mamumuhay tayo kasama niya. Hindi mo na kailangang magtanong kung naririnig niya ang dasal mo. Hindi mo na kailangang manghula kung kasama mo siya. Nandoon siya mismo, malapit, kapiling, magpakailanman. Ito ang matagal nang hinahangad ng Diyos na maging atin siya at maging kanya tayo. Parang sa Garden of Eden noon pero higit na mas maganda. Pag-ibig na perpekto. Walang kasalanang haharang, walang hiya, walang takot, walang pagitan. Kapayapaan at kagalakan na hindi kayang ilarawan ng salita. Sa Zechariah chapter 8 verse 8, sinabi ng Diyos na ibabalik niya ang mga tao sa Jerusalem upang manirahan doon at sila ay magiging kanyang bayan at siya naman ay magiging tapat at matuwid na Diyos nila. Hindi ito tungkol sa relihiyon, tungkol ito sa relasyon. Yung relasyon na nilikha ka ng Diyos para maging kasama siya, para maranasan mo siya, para hindi ka niya iwan kahit kailan. At oo, ikaw ang tinutukoy niya, ikaw ang inihahanda niya ng tahanan. Isang tahanang walang hanggan, kasama siya. At dahil darating ang araw na yon, wala ng sakit, wala ng kamatayan, at wala ng pagluluksa. Ilang beses ka na bang nakaupo sa tabi ng kama ng isang taong mahal mo, nagdarasal lang na maging maayos ang lahat? Ilang beses ka nang nakatayo sa sementeryo, pilit na nilalabanan ng kirot na parang hindi na mawawala? Ilang gabi ka nang umiiyak ng tahimik, nagbabakasakali na sana kahit isang saglit ay may kapayapaan? Lahat tayo, bitbit ang mga salitang ito araw-araw. Lungkot, sakit, pagkatalo, pagkawala. Mabigat ang buhay sa mundong ito. Pero ang ipinangako ng Diyos ay kakaiba. Future na wala ng kirot, hindi panandalian, kundi panghabang buhay. May isang kwento sa Biblia na parang pinto papunta sa pag-asang iyon. Isang sandali kung saan napalitan ang matinding pagdadalamhati ng hindi mapigilang tuwa. Kwento ito na nagpapakita ng puso ni Jesus at nagbibigay ng sulyap sa mangyayari sa lahat ng tumitiwala sa Kanya. Sa Luke chapter 7 verses 11 to 15, dumating si Jesus sa isang bayan na tinatawag na Nain. Habang papalapit siya sa gate ng bayan, may nadaan ng prosesyon ng libing. Isang binatang lalaki ang namatay, nag-iisang anak ng isang balo, at ang buong bayan ay nakikiramay sa kanya. Isipin mo ang bigat ng sitwasyon. Wala na ang asawa niya, at ngayon pati ang nag-iisa niyang anak ay nawala pa. Nang makita ni Jesus ang babae, kaagad siyang naantig. Hindi siya tumingin lang, hindi siya dumaan lang. Lumapit siya at sinabi sa babae, "Huwag kang umiyak." Pagkatapos, hinawakan niya ang himlayan kung saan nakahiga ang binata. Tumigil ang lahat at sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." At sa harap ng buong bayan, bumangon ng patay.
umupo, nagsalita, at ibinalik siya ni Jesus sa kanyang ina. Isipin mo ang tunog ng katahimikan na napalitan ng paghingang may gulat. Isipin mo ang luha ng isang ina na biglang naging luha ng tuwa. Isang sandaling tumigil ang mundo dahil ang Diyos ay kumilos. At ang nakakatindig balahibo na katotohanan, sandali lang iyon, paunang sulyap lang. Sa bagong lupa na ipinangako ng Diyos, hindi lang isang balo ang makakabalik ang anak, hindi lang isang pamilya ang madidinig ulit ang tawanan. Lahat ng pagdadalamhati para sa lahat ng anak ng Diyos mawawala, at ang kapalit nito ay kagalakang hindi na mauubos. Sabi nga sa Revelation chapter 21 verse 4, tatanggalin ng Diyos ang bawat luha sa ating mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang pag-iyak, wala nang anumang sakit dahil lilipas na ang dating anyo ng mundo. Isipin mo ang mundong walang ospital, walang punerarya, walang biglaang tawag sa gabi na bumabago sa buhay mo, walang batang namamatay, walang kanser, walang mag-isang umiiyak sa dilim. Yung naranasan ng balo sa nain, isang patikim ng habag at kapangyarihan ni Jesus, iyon ang mararanasan ng buong sanlibutan, magpakailanman. Sa Isaiah chapter 25 verses 8 to 9, sinabi na lulunukin ng Diyos ang kamatayan ng tuluyan. Tatanggalin niya ang bawat luha at aalisin ang kahihiyan ng mga tao sa buong mundo. At sa araw na yon sasabihin ng lahat, ito ang Diyos na pinagtiwalaan namin. Siya ang nagligtas sa amin. Magalak tayo sa kaligtasang ibinigay niya. Isipin mong wala ng kamatayan, hindi lang nawala kundi nilamon ng tuluyan. At kapalit nito ay kasayahang hindi na matatapos. Kung naranasan mo ng mabigatan ng puso, kung minsan mo nang hiniling na sana may isa pang araw kasama ang taong mahal mo, alalahanin mo ito. Naisulat na ng Diyos ang huling kabanata at nagtatapos ito sa kagalakan. Hindi iyong kagalakang panandalian lang. Hindi yung ngiti na nawawala kapag dumidilim ang gabi, kundi kapayapaan na hindi na mabubura, tawanan na hindi na mapipigil, kagalingang hindi na mawawala. Ito ang inihanda ng Diyos para sa iyo. At kung iniisip mo kung ano ang hitsura ng bagong mundong ito, isipin mo ang kagandahang hindi natin kayang ilarawan. Hindi tulad ng nakikita natin sa painting o sa pelikula. Isipin mo ang mga kulay na hindi pa natin nakita, liwanag na hindi galing sa araw. Ganda na kapag nakita mo, mapapaiyak ka dahil sa sobrang pagkamangha. Kung ganito nakaganda ang mundo natin ngayon, paano pa kaya kapag ginawa na itong bago ng Diyos? Sa Revelation chapter 21 verses 10 to 21, pinilit ilarawan ni Apostle John ang nakita niya. Halos hindi sapat ang salita ng tao para ilarawan ang isang lugar na mula mismo sa kamay ng Diyos. Dinala siya ng Espiritu sa mataas na bundok at doon nakita niya ang banal na lungsod, ang New Jerusalem, bumababa mula sa langit kumikislap sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang liwanag nito ay parang pinakamahalagang hiyas, malinaw at kumikinang na parang kristal. Mayroon itong matataas na pader at 12 gate. Sa bawat gate ay may isang anghel. At nakasulat doon ang mga pangalan ng 12 tribo ng Israel. Ang pundasyon ng pader ay 12 rin. Bawat isa'y may pangalan ng mga apostol ni Jesus. Ang buong lungsod ay yari sa napakaputing ginto, malinis na parang salamin. Ang mga pundasyon ay pinalamutian ng iba't ibang uri ng mamahaling bato. Jasper, sapphire, agate, emerald, onyx, ruby, chrysolite, beryl, topaz, turquoise, jacinth at amethyst. At ang 12 gate ay gawa sa 12 perlas at bawat gate ay iisang perlas lang. Isipin mo yun, isang napakalaking gate pero iisang perlas lang ang pinagmulan. At ang mga daan ng lungsod ay purong ginto, malinaw na halos parang baso. May imagine mo ba ang ginto na sobrang dalisay na nagmumukhang salamin? Mga gate na gawa sa isang higanting perlas? Lungsod na kumikislap hindi dahil sa araw kundi sa mismong kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ito gawa ng tao. Hindi ito architecture na kayang ilarawan ng mundo. Ito ang obra maestra ng may lalang. At isipin mo ito, pinilit na lamang ni John gumamit ng mga salitang meron tayo ngayon. Pero kahit ang pinakamagagandang salita sa buong daigdig, kulang. Dahil ang bagong lupa ay hindi lang maganda. Ito ay perpektong maganda. At ang naipapakita sa atin ng Biblia ay sulyap lang. Sabi sa Isaiah chapter 64 verse 4, mula pa noon wala pang taong nakarinig, nakakita o nakaunawa ng kayang gawin ng Diyos para sa mga nagtitiwala sa Kanya. At inuulit naman ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9 na walang matang nakakita, walang pandinig na nakarinig, at walang isip ng tao ang makakaintindi ng mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya kung ginto pa lang ay parang salamin na sa ganda, kung
Kung ang pundasyon ay sapphire, emerald at iba pang mahahalagang bato, ano pa kaya ang mga hindi pa ipinapakita ng Diyos? Ano pa kaya ang mga nakatago para sa mga anak niya? Kung ang ginto, perlas at mamahaling bato ay bahagi lang ng bagong lupa, mas mahalaga pa roon ang puso ng Diyos na ibinubuhos sa mundong iyon. Pag-ibig niya, kalinga niya, kanyang kagandahan at malikhaing pag-iisip. Mundo na walang sumpa, walang dilim, walang kasalanan, tanging liwanag, kapayapaan at ang presensya niya lamang. Ito ang inihanda ng Diyos para sa iyo. At sa mundong iyon hindi lang kapayapaan ang mararanasan mo, kundi perpektong kapayapaan, hindi pansamantala, hindi parang sandaling katahimikan na madaling mawala, kapayapaang walang hanggan. Righteousness na tunay, hindi pinipili, hindi sinusuhulan, hindi ipinagpapalit sa pansariling kapakanan. May mga araw bang napapagod ka na sa nakikita mo sa mundo? Yung pagod sa kasamaan, pagod sa kasinungalingan, pagod sa katiwalian at kawalan ng hustisya. May mga gabing napapahiling ka sa Diyos. Kailan po maaayos ang lahat? Kung naranasan mo yon, tandaan mo ito. Darating ang araw na walang sinungaling, walang takot at walang kasamaan na nagtatago sa mga mataas na posisyon. Araw na ang kapayapaan ay parang tubig na bumabalot sa buong dagat, sagana, malawak at hindi mapipigilan. Sa ngayon nabubuhay tayo sa mundong basag. May digmaan, may bata pang umiiyak dahil sa gutom o takot, may pinunong bigo. Pero nangako ang Diyos ng mas mabuti. Isang bagong mundo kung saan ang tama ang magiging normal, hindi ang mali. Kung saan ang kapayapaan ay hindi mawawala. Kung saan ang hustisya ay dumadaloy na parang rumaragasang ilog. Ito ang nakita ni Propetang Isaiah. Sa Isaiah chapter 11 verses 4 to 9, isinulat niya kung paano hahatulan ng Diyos ng may katuwiran ang mga nangangailangan at kung paano niya ipagtatanggol ang mahihirap. Sa isang salita lang ng Diyos, mawawala ang kasamaan, ang katuwiran ang magiging sinturon niya at ang katapatan naman ang magiging tali sa kanyang baywang. At pagkatapos ay ipinaalala ni Isaiah ang isang larawan ng kapayapaang hindi pa natin nakikita. Ang lobo at tupa ay magsasama. Ang leopardo ay hihiga sa tabi ng kambing. Ang guya at leon ay magkasama at ang isang maliit na bata ang mamumuno sa kanila. Ang baka at oso ay kakain sa iisang damuhan at ang kanilang mga anak ay magtatabi ng walang takot. Pati ang leon ay kakain tulad ng baka, damong-damo lang. At ang sanggol ay maglalaro malapit sa lungga ng ahas ng walang panganib, walang mananakit, walang maninira. Sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng kaalaman tungkol sa Diyos, tulad ng dagat na puno ng tubig. Maaari mo bang maisip ang mundong iyon? Yung mga bata ay naglalaro ng walang panganib, mga hayop na walang galit, mga pinuno na hindi nagtatago ng kasamaan. Katotohanang hindi tinitwist, buhay na walang takot. Pati ang sumulat ng mga awit ay naghahanap ng araw na yon. Sa Psalm chapter 85 verses 10 to 13, sinabing nagtatagpo ang pag-ibig at katapatan, nag-uugnay ang katuwiran at kapayapaan na parang magkayakap. Mula sa lupa ay umuusbong ang katapatan at mula sa langit ay bumababa ang katuwiran. At ang Panginoon nagbibigay ng mabubuting bagay. At ang mundong ito ay magbubunga ng kasaganaan. Ang katuwiran ng Diyos ang nauuna at naghahanda sa daraanan niya. At tandaan mo, hindi ito kwentong katang-isip, hindi ito malayong pangarap. Ito ay pangako ng Diyos. Diyos na hindi nagsisinungaling at hindi marunong tumalikod sa salita niya. At darating ang araw na si Jesus mismo ang mamumuno sa mundong ginawa niyang bago. Pamumunong puno ng hustisya, kabanalan at kapayapaan. Sa 2 Peter chapter 3 verse 13, ipinaalala sa atin na hinihintay natin ang bagong langit at bagong lupa kung saan naninirahan ng katuwiran. Isipin mo yon, isang mundong walang masama. Walang pagtataksil, walang kasinungalingan, walang takot, kahit pintuan mo hindi mo na kailangang ilak. Hindi mo na iisipin kung kanino ka dapat magtiwala. Hindi mo nahahanapin ang hustisya dahil kasama mo na mismo ang hustisya. Ito ang inihanda ng Diyos para sa iyo. Isang lugar na tunay na payapa, isang lupain kung saan ang tama ang umiiral, at isang mundong hindi na pinamumunuan ng tao, kundi ng hari ng mga hari, magpakailanman. At kung minsan pakiramdam mo wala kang lugar sa mundo, tandaan mo ito. Inihahanda ng Diyos ang tahanan mo. Hindi basta bahay, kundi tahanang tunay mong pag-aari. Yung pakiramdam na dito ako nababagay, dito ako kilala,
dito ako mahal. Marami sa atin lumaki ng palipat-lipat, walang permanenteng lugar, walang tahanang nagbibigay ng ganap na kapayapaan. Pero sabi ng Diyos, may tahanan kang darating, tunay walang hanggan, at ginawa mismo ng kanyang mga kamay. Hindi ito unang beses na naghanda ang Diyos ng lugar para sa kanyang mga anak. Noon binigyan niya ang Israel ng lupang sagana at mabuti, ang promised land. Pero kailangan nilang lumakad ng may pananampalataya. Kailangan nilang sumugod kahit natatakot sila. Sa Deuteronomy chapter 1 verses 20 to 33, pinaalalahanan sila ni Moses kung paanong ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan. Sinabi niya na ibinigay na ng Diyos ang lupain at kailangan na lang nila itong angkinin ng may tapang. Pero humingi pa sila ng mga tiktik para silipin ang lugar. 12 ang pinili. Pagbalik nila, dala nila ang bungang itinanim doon at sinabi, magandang lupa ang ibinibigay ng Diyos. Pero kahit ganoon ang report, natakot pa rin sila. Nagreklamo sila sa kanilang mga tolda at nagsabing, ayaw sa atin ng Diyos. Inilabas niya tayo sa Egypt para mamatay dito. Kaya sinabi sa kanila ni Moses na huwag matakot dahil ang Diyos ang lalaban para sa kanila. Tulad ng ginawa niya sa Egypt at sa ilang, kung saan dinala niya sila parang ama na kumakarga sa anak. Pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nagtiwala. Kahit pinangunahan sila ng Diyos sa bawat hakbang, sa apoy sa gabi at ulap sa araw, nag-alinlangan pa rin sila. Oo, binigyan sila ng lupa, pero kailangan nilang lumakad sa pananampalataya. At kahit maganda ang lupang iyon, bahagi pa rin ito ng mundong may kasalanan. Anino lang iyon ng mas dakilang bagay. Dahil ang tunay na pangako, hindi yung lumang lupa, kundi ang bagong mundo na darating. At sinabi ni Jesus ang tungkol sa pangakong yun. Sa John chapter 14 verses 1 to 3, sinabi niya na huwag mabagabag ang ating puso dahil sa bahay ng Ama ay maraming silid at siya mismo ang aalis upang ihanda ang lugar para sa atin. Pero hindi lang iyon, babalik siya para kunin tayo upang makasama siya roon. Napansin mo ba yon? Hindi lang sinabi ni Jesus na naghahanda siya ng lugar. Sinabi niya, naghahanda ako ng lugar para sa iyo. Para sa iyo, personal, sadyang ginawa, damang-dama ang pag-ibig. Kaya ang bagong lupa ay hindi basta malaking lugar para sa lahat. Ito ay tahanang ginawa na may pangalan mo sa isip ng Diyos. Tahanang walang luha, walang digmaan, walang takot. Lugar kung saan nakapaligid ang kagandahan at puno ng kagalakan ng hangin. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, walang matang nakakita, walang taingang nakarinig, at walang isip ang kayang makaunawa sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ito ang inihanda niya. Hindi lang malayong pangako, hindi lang espiritual na konsepto, kundi tahanan, bagong lupa. Lugar kung saan ang wika ay pag-ibig at ang hangin ay kapayapaan. Lugar kung saan sa wakas, makakapahinga ang puso mo. At sa mundong iyon, nandoon ang puno ng buhay at ang tubig na nagbibigay ng buhay. Ilang beses mo na bang tinanong ang sarili mo, magiging buo pa ba ulit ako? Sa mundong puno ng sakit, karamdaman at pagkawasak, maraming gabi ang napuno ng tanong na yun. Sa ospital, sa dasal, o sa katahimikan habang umiiyak. Sa mundo natin ngayon, may karamdaman na dumarating ng walang babala. Cancer, diabetes, stroke at mga sakit na hindi pa rin lubos maipaliwanag ng siyensya. Minsan, ang tao ay tumatakbo mula ospital hanggang ospital, gamot sa gamot, pero ang kagalingan ay hindi dumarating. Ginagawa ng mga doktor ang lahat pero may hangganan sila. At kaya tayo umiiyak pero nakikita ng Diyos at hindi niya tayo nakakalimutan. Simula pa sa unang araw, gusto na niyang pagalingin ang kanyang mga anak. Paulit-ulit sa Biblia, inipo niya ang mga sugatan at ibinalik ang mga nawasak. Pinalaya niya ang mga ketongin. Binuksan niya ang mga bulag. Binuhay niya ang mga patay. Hindi niya ito ginawa mula sa malayo. Bumaba siya. Inabot niya sila. Kinausap niya sila. At sa Isaiah chapter 53 verses 4 to 5, ipinaliwanag kung bakit. Dinala ni Jesus ang mga sakit natin at isinakay sa kanya ang mga paghihirap natin. Nasugatan siya dahil sa ating kasalanan. Nabasag siya dahil sa ating pagkakamali. At dahil sa mga sugat niya, tayo ay gumaling. Hindi lang upang iligtas ang kaluluwa mo, kundi upang dalhin ang buong kagalingan na ipinangako niya. At sa bagong mundo na darating, ang kagalingan na ibibigay ng Diyos ay hindi kalahati, hindi pansamantala, hindi yung gumagaling ka ngayon tapos babalik ang sakit bukas. Kagalingang ganap, kagalingang panghabang buhay, kagalingang hindi na masisira ng kahit anong sakit, panahon o kamatayan. May sulyap ang revelation tungkol sa kagalingang iyon, hindi sa ospital, hindi sa silid na puno ng luha, kundi sa paraiso.
Sa Revelation chapter 22 verses 1 to 5, inilarawan ng ilog ng tubig na nagbibigay buhay, malinaw na parang kristal, umaagos mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Sa magkabilang gilid ng ilog ay naroon ang puno ng buhay, namumunga ng 12 klase ng prutas at taon-taon, buwan-buwan, lagi itong may bunga. Kahit ang mga dahon nito ay nagbibigay ng kagalingan sa buong sangkatauhan. Wala nang sumpa, wala nang gabi. Hindi na kailangan ng ilaw ng lampara o sikat ng araw dahil ang Diyos mismo ang magbibigay ng liwanag at maghahari tayo kasama niya magpakailanman. Isipin mo yun, mga dahon na nagbibigay ng kagalingan, hindi nalalanta, hindi nauubos at sa tabi nito, umaagos ang ilog ng buhay. Malinis, dalisay, walang halong sakit, walang halong lungkot. Sa mundong iyon wala ng cancer. Wala ng heartbreak, wala ng sakit na walang lunas. Hindi ka natatakbo mula ospital papunta sa panibagong ospital. Hindi mo na kailangang uminom ng gamot araw-araw. Hindi mo na intayin ang resulta ng test na nakakatakot dahil may inihanda ang Diyos na mas mabuti, mas maganda, mas ganap. Isang mundong puno ng buhay. Sa John chapter 7 verses 37 to 38, sinabi mismo ni Jesus, "Ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. At ang sumasampalataya sa akin ay magkakaroon ng ilog ng tubig na nagbibigay buhay sa loob niya." Ang uhaw sa puso mo, yung pangungulila, yung sakit na hindi gumagaling, yung pagkauhaw mo sa kapayapaan, lahat iyon mawawala sa bagong lupa. Doon hindi ka lang gagaling, mamumuhay ka sa kagalingan. Hindi ka lang iinom ng tubig, iinom ka ng buhay. Maglalakad ka sa tabi ng puno ng buhay. Hindi ka mapapagod, hindi ka magkakasakit, hindi ka kakapit sa gamot o test results. Dahil ang Diyos ay naglaan ng mas maganda para sa iyo. Isang mundong matagal mo nang inaasam, kapayapaang matagal nang hinahanap ng puso mo. At ang mundong iyon ay puno ng pagsamba at kagalakang walang hanggan. Hindi yung pagsambang parang tungkulin, hindi yung kinakantang pilit, kundi pagsambang puno ng tuwa. May mga pagkakataon ba sa buhay mo na habang nagwo-worship ka, parang tumigil ang oras? Yung sandaling parang hinawakan ng Diyos ang puso mo ng direkta? I-multiply mo yon ng walang hanggan at doon pa lang natin medyo natitikman kung ano ang naghihintay sa bagong lupa. Hindi ito lugar ng pagkabagot, hindi board ang langit. Buhay ito, may awit, may halakhak, may saya, may layunin. Maglilingkod at sasamba tayo sa Diyos hindi dahil kailangan, kundi dahil puno ang puso natin ng pag-ibig. Mahalaga ang worship sa Diyos, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil sa pagsamba. Lumalapit tayo sa kanyang puso. Ginawa niya tayo para dito. Sabi sa Psalm chapter 22 verse 3, ang Diyos ay nananahan sa papuri ng kanyang bayan. Ibig sabihin kapag nagpupuri tayo, naroroon siya. At kapag naroroon siya, may nangyayari. Tulad ni Paul at Silas, bugbog, duguan nakakulong sa pinakamalalim na bahagi ng bilangguan. Pero imbes na magreklamo, nagpuri sila. At sa Acts chapter 16 verses 25 to 26, biglang yumanig ang lupa, nabuksan ang lahat ng pintuan at nalaglag ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Ganoon ka-powerful ang worship. Hindi lang pumuputok ang pisikal na kadena, pati ang tanikala ng takot, sakit at kasalanan. Isipin mo ang isang mundo kung saan worship ang hangin, hindi ang exception. Isang mundong ang saya ay parang hininga, natural, tuloy-tuloy, walang patid, walang bilangguan, walang kadena. Tanging purong tuwa sa presensya ng Diyos. Sa Revelation chapter 7 verses 9 to 12, inilarawan ang milyon-milyong tao mula sa bawat bansa, bawat wika, bawat kultura, nakasuot ng puti, may hawak na palaspas at sabay-sabay na sumisigaw, ang kaligtasan ay sa Diyos na nakaupo sa trono at sa Kordero. Pati ang mga anghel, mga matatanda at mga nilalang sa trono ay nagpatira pa at nagpuri, nagsasabing Amen, papuri, karangalan, karunungan, pasasalamat, kapangyarihan at lakas ay sa Diyos magpakailanman. At ang kagalakang iyon, hindi mawawala, hindi kumukupas, hindi nauubos. Sabi sa Romans chapter 14 verse 17, ang kaharian ng Diyos ay katuwiran, kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Walang lungkot, walang takot, walang pagsisisi, tanging kagalakan na umaawit, kagalakang hindi natatapos. Kaya tandaan mo ito, hindi ito ang katapusan ng kwento mo. Ito ang simula. Simula ng walang hanggang buhay kasama si Jesus. Buhay kung saan ang pagsamba ay parang mismong tibok ng puso. Buhay kung saan makikita mo ang kanyang muka at doon mo mararamdaman na sa wakas nakauwi ka. Kaya huwag mong hayaang nakawin ng mundo ang tingin mo kay Jesus.
Kahit anong heartbreak, temptasyon o sakit ang harapin mo ngayon, mas dakila ang naghihintay. Totoo ang pangako ng bagong lupa. Personal ito. Para sa iyo ito. Lugar na inihahanda ng Diyos nang may pangalan mo sa kanyang puso. Kaya huwag mong ipagpalit ang walang hanggang kaluwalhatian para sa pansamantalang aliw. Huwag mong hayaang nakawan ka ng kasalanan o ng ingay ng mundo ng lugar na para sa iyo sa tahanan ng Diyos. Tinatawag ka niya. Gusto kanyang makasama roon.